Kakaibang bagay na ngayon mo palang malalaman tungkol sa araw. Kapag tinitingnan natin ang malawak at kahangahangang kalawakan, napakaraming bituin ang makikita natin. Pero may isang bituin na talaga namang namumukod-tangi at napakahalaga sa atin, at ito ang ating araw. Nasa gitna ito ng ating solar system at sobrang liwanag nito at napakainit. Hindi nakakagulat na maraming alamat ang nagawa ng mga tao noon para ipaliwanag ang nakakamanghang liwanag nito. Ngayon, dahil sa teknolohiya, mas malalim na ang ating kaalaman tungkol sa araw, lalo na sa mga nangyayari sa loob at paligid nito. Kaya naman sa video na ito ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga kahangahangang pangyayari sa atmosphere ng araw. This is John from Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Kamakailan, tiningnan natin ang Jupiter at ang ilan sa mga buwan nito gamit ang electromagnetic spectrum. At ngayon naman, ay gagamitin natin ulit ang pamamaraang ito, pero imbes sa planeta natin gagamitin, ay gagamitin naman natin ito sa isang napaka-energetic na bola ng plasma, ang araw. Ang liwanag na nakikita natin mula sa araw ay medyo luma na. Pero bakit? Dumarating kasi sa Earth ang liwanag ng araw sa loob pa ng 8 minutes and 8 seconds. Sa makatuwid kung 1 AM nilabas ng araw ang liwanag ay 1 AM and 8 minutes and 20 seconds pa ito darating sa Earth. At kung bibilangin naman natin kung gaano katagal nabubuo ang mga photons sa core ng araw na siya namang dumadaan sa iba't ibang layer ng araw, ay magugulat ka dahil halos 170,000 years na po ang tanda nito. Sa makatuwid para mas lubos mong magets, ay yung nakikita nating liwanag na galing sa araw ay galing po yan sa core o gitna ng araw. At 170,000 years po pinroseso yan bago makarating sa atin sa Earth at sa iba pang planeta sa solar system. So ngayon, magsimula na tayo sa pinakalabas papasok sa loob. Ang nakikita mo na larawan ay kinuna ng Solar Dynamics Observatory Satellite o SDO. Isa itong misyon ng NASA na inilunsad noong Pebrero 2010. Ang layunin ng SDO ay mas maunawaan ang mga pagbabago ng araw na lubos na nakakaapekto sa buhay sa Earth at sa ating mga technological system. Sa pamamagitan ng iba't ibang electromagnetic wavelengths na pag-aralan ng NASA ang mga dynamics sa ibabaw at sa atmosphere ng araw. At dito nakita ng NASA ang mga hindi normal na detalye at napakahalaga nitong malaman ng mga tao. Ang larawang ito ay kinunan gamit ang 19.3 nanometer wavelength na kumakatawan sa liwanag na nasa extreme ultraviolet region. Sa wavelength na ito, na may kulay ng temperatura ng 1 million Kelvin, malinaw nating makikita ang mas mataas na rehiyon ng korona ng araw. Pero hindi mo lang yan dyan makikita dahil ang korona ng araw ay kaya ding makita ng ating mismong mga mata sa napakabibihirang pagkakataon tulad ng sa panahon ng total solar eclipse. Kapag perpektong nakahanay ang buwan sa pagitan ng Earth at ng araw sa maikling panahon, ang view ng mas maliwanag na disk na kilala bilang photosphere ay nahaharangan. Kaya naman ang resulta ay nakikita natin ang nakakasilaw na exterior at bagamat nakakamanghang tignan ang total solar eclipse, ay hindi pa rin yan kasing detalyado tulad ng sa larawang kuha ng SDO. Pero ano ba yung SDO na yan? Para mas magets mo ay simplehan lang natin. Kung sa Earth may UHD o Ultra High Definition, ay ang NASA naman ay may SDO o Solar Dynamics Observatory at napakahalagang kasangkapan ito para sa pag-aaral ng mga siyentista. Ngayon mabalik tayo, mas lumalim pa tayo ng konti. Ito naman ang ilang mga features ng araw na nasa ilalim lang ng korona. Sa kulay na temperatura ng 20 million Kelvin, ang mga matingkad na spot na ito na nakikita mo ay isang event o kaganapan na kilala sa tawag bilang solar flares. Narito ang ilang footage ng isang buong linggong flares ng araw noong Agosto 2022. Sa una talagang nakakatakot at nakaka-hypnotize ang solar flares dahil ito'y malalaking pagsabog kung saan naglalabas ang araw ng napakalaking dami ng electromagnetic radiation. Pero bakit ba ito nangyayari? Ito kasi ay sanhi ng pag-cross, pagbaluktot at mabilis na reorganize ng magnetic fields. Ang aktibidad na ito ay nililikha ng turbulent nature ng plasma sa loob mismo ng araw. Pero hindi lang sila ang feature sa atmosphere ng araw na naglalabas ng radiation dahil narito pa ang coronal holes. Makikita mo dito ang mas madilim na rehiyon sa araw at isa po itong nakakamanghang features niya na makikita mo lang kung gagamit ka ng extreme ultraviolet light. At ngayon kung namangha ka na dyan ay tumungo naman tayo sa solar filaments ng araw. Ang mga coronal holes ay mga lugar sa araw na mas malamig at mas makapal ang plasma at ang mga ito ay mayroong magnetic field lines na open. Ibig sabihin, hindi sila bumubuo ng mga saradong loop na bumabalik sa ibabaw ng araw. Sa halip, ang mga linya ng magnetic field ay naglalakbay palabas sa buong solar system. Ang mga areas na ito ay nakakatulong sa mga solar wind particles na makalabas sa kalawakan. Ngayon,
Kapag ang mga solar wind na ito ay pumunta ng direkta sa magnetosphere ng Earth, ay ito'y makakalikha ng magagandang ilaw at ito ang aurora. Nakitang-kita kapag gabi sa mga polar na rehiyon ng Earth. At sa pamamagitan ng ultraviolet lights, mas maganda nating makikita ang nakakamanghang features na ito na bahagi ng sun's outer layers. At sa kabila nito ay hindi pa yan dahil marami pa tayong magagandang na pwedeng tingnan sa mga labas na layer ng araw. At isa na nga dito ang mga solar filaments na kilala rin bilang solar prominences, ang malalaking loops ng plasma na tumataas mula sa ibabaw ng araw na nakikita mo ngayon. Ay katumbas na o mas malaki pa po yan ng maraming ulit sa ating mundo at maaari din itong mag-extend pa ng daan-daang libong kilometro patungo sa kalawakan. Maaari silang mag-form sa loob ng isang araw lamang. Pero meron din namang stable na solar filaments na maaaring manatili sa korona ng ilang buwan. Ito ang halimbawa, panoorin natin kung paano ang isang solar filaments ay umaakyat mula sa photosphere papunta sa atmosphere ng araw. Bagamat mas pinabilis ang video para magmukhang ilang segundo lamang, ay kapag inisip mo naman ang laki ng solar filaments, ay mauunawaan mo talaga kung gaano kabilis at ka-intense ang magnetic field ng araw kapag gumagalaw. Ngayon, ito pa ang nakakagulat na malamang hindi mo alam sa atmosphere ng araw. Minsan po ay may ulan sa araw. Oo, pero paano ito nangyayari? Hindi kasi lahat ng charged plasma na pinapakawala sa korona ng araw ay nagtutuloy-tuloy na lumalabas sa buong solar system. Mayroong iba din na nananatili sa korona, natatrap sila at lumalamig, hanggang bumagsak na lang ito pabalik sa ibabaw ng araw bilang isang nagniningningang ulan. At ito ang tinatawag na coronal rain at napakaganda nitong tingnan, ngunit mas maganda itong obserbahan mula sa malayo. At bagamat ulan nga siya, ay milyon-milyong degrees Celsius pa din ang temperatura nito. At hindi pa yan ang nangyayari sa plasma ng araw dahil meron pang mas nakakamangha dyan. At napakalaki ng pagkakaiba nito sa ating Earth. Sa Earth kasi natin, hindi naglalabas ang Earth natin ng kahit ano pa mang bagay palabas sa kalawakan at kaiba ito sa araw. Dahil sa mabigat na magnetic fields niya ay nagpapakawala siya ng kakaibang puwersa at bagay sa labas ng kalawakan. Ito ang time-lapse ng isang coronal mass ejection. Panoorin mo kung paano ito nangyayari. Makikitang sa loob lang ng ilang oras, may nabubuo sa ibaba kaliwang bahagi ng araw at kapag buo na siya ay mababali na ito. At kapag bali na, ay agad naman siyang magpadala ng bilyon-bilyong toneladang plasma palabas sa buong solar system. At FYI, kahit na mayroong magnetic field ang ating Earth, ay di pa rin tayo makakaligtas kung sakaling tumama sa atin ito. Isang malakas na ganito lang ay magre-resulta na ng delubyo sa mga satellite at mga electrical grids ng Earth. Lahat ng mga nakita mo ay kuha ng SDO gamit ang 30 nanometer wavelength ng ilaw at binubuo din ito ng extreme ultraviolet na parte ng electromagnetic spectrum. Tamang tiyempo ay napakahalaga para makunan ng ganito kadetalyado ang araw. Sa katunayan din, ang bawat istruktura sa araw ay nakadepende sa solar activity ng araw at nagpapalit-palit po ang aktibidad niya sa kada 11-year solar cycle. Ngayon, bukod dyan, napakaastig talaga nito dahil sa pamamagitan ng visible at ultraviolet lights. Nakikita natin ang iba't ibang mga bagay na hindi kayang ipakita ng isa't isa. Epektibo talaga ang paggamit ng dalawang magkaibang wavelengths. Dahil kapag may hindi makita ang isa ay maaring makita ito ng isa. At para lubos mong maunawaan, heto ang demonstration. At the same time, ang dalawang larawang ito ay gumamit ng dalawang magkaibang wavelength ng ilaw. Ang unang larawan, kinuhanan sa kulay na may temperaturang 600,000 Kelvin at ito'y nagpapakita ng tahimik na corona at mga coronal loops. Ang pangalawa naman ay kinuhanan sa kulay na may temperaturang 2 million Kelvin at nagpapakita naman ito ng mas mainit na active regions ng corona. Ang malupit na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang larawan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang paraan sa pag-aaral ng bituin. Ang isang solar phenomenon na maaring sa unang tingin ay tila nag-iisa ay maaring mag-iba at maging mas komplikado kapag mas siniyasat ng isa. At ganun pa man, hindi pa po tayo nakakapasok sa atmosphere ng araw. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay hanggang sa makarating tayo doon. Sa ngayon, tingnan pa natin ang isa pang larawan na kuha din ng SDO gamit naman ang 160 nanometer wavelength ng ilaw. Ngayon, papasok na tayo sa transition region. Ang transition region ay isang layer na matatagpuan sa pagitan ng korona ng araw at ang chromosphere, ang pinakababang layer ng atmosphere ng araw. Ito ay isang napakapayat na layer, mga 100 kilometro lamang ang kapal. Sa region na ito, ang thermal temperature ng araw ay biglang tumaas mula sa mga 8,000 hanggang 500,000 Kelvin. At kung ipagkukumpara mo sa Earth,
Ang naglalavang magma mula sa Kilauea sa Hawaii ay may init na 1,170 degrees Celsius o 1,443 Kelvin. At ang temperatura naman sa transition region ay halos 6 na beses na mas mainit kumpara dito. At sa mas mataas naman na part ng transition region, ang temperatura dito ay higit na 346 times pa na mas mainit. At kung mas lalalim pa tayo, ay dito na natin makikita ang chromosphere ng araw. Ito ang huling layer ng atmosphere bago natin marating ang mismong ibabaw ng araw. Kinunan ito gamit ang 170 nanometers ultraviolet light. At tinatayang may kapal ito ng mga 1,700 kilometers. Pagmasdan mo ng maigi ang chromosphere ng araw, makikita natin dito ang talaga namang nakakamanghang features niya na tinatawag na spicules. Para siyang mahahabang damo na sumasayaw sa hangin, ang mga mahahabang jets ng plasma na ito ay tumitira pa itaas mula sa ibabaw ng araw na may bilis na umaabot ng hanggang 100 km per seconds. At FYI ito'y 282 times na mas mabilis kaysa sa speed of sounds. At kung haba naman ang pag-uusapan, ay maaaring umabot ang haba nito ng halos 10 kilometers at ito'y mahigit 1 kilometrong mas mataas kaysa sa bundok Everest. Pero paano naman ito nabubuo at paano din siya nawawala? Overall, ang pagbuo at paglaho ng mga spicules ay tumatagal lang ng 5 to 10 minutes. Pero ang proseso ng pagkakabuo ng mga spicules ay hindi pa gaanong alam at pinagtatalunan pa din ng mga dalubhasa. Hindi kasi malinaw sa kanila kung paano nakakalabas ang magnetically charged particles mula sa magnetic fields ng araw sa ganong level. Hanggang noong 2017, nagbago ang lahat ng may isang grupo ng mga siyentipiko ang pinukusan talaga ng husto ang mga spicules at dito natuklasan nila ang pinagmulan nito. Sa una, hindi sinama ng mga siyentipiko ang neutral particles sa kanilang mga modelong tungkol sa araw dahil hindi nila inaakala na ito ay may epekto pala sa galaw ng magnetically charged particles. At nang sinama na nila ito, natuklasan nila na ang neutral particles pala ang nagbibigay ng hindi inaasahang tendency sa magnetically charged particles para makalabas sila sa plasma ng araw at saka tumira pa itaas bilang spicules. At ngayong alam mo na yan ay dumako na tayo sa photosphere. Habang patuloy tayong bumaba sa mas mababang atmosphere ng araw, darating tayo sa photosphere at ito na mismo ang ibabaw ng araw at kinunan ito gamit ang pinakamahusay na visible light. Medyo malinaw talaga ang gilid ng photosphere tulad ng nakikita mo ngayon, ito ay dahil sa layo ng araw. Ang araw po mismo kasi ay hindi solid o matigas. Pero bakit? Sobrang init niya po para magkaroon ng solid, liquid o gas na anyo. Sa madaling salita, ang araw ay wala sa 3 state of matter. So nasan pala siya? Nasa ika-4th state of matter po siya at ito ang tinatawag na plasma. Sa makatuwid halos kabuuan po ng araw ay plasma lamang. At ang plasma din po ang bumubuo ng 99.9% ng lahat ng bagay sa universe. Ang plasma ay karaniwang kumikilos tulad lang din ng mga gas, maliban lang kung hinaluan mo ito ng mga ionized atoms at free electrons. Ang photosphere ay ang pinakalabas na layer sa larawang ito. May kapal siyang mga 400 kilometers. At inuulit ko, hindi po siya isang solid na araw. At sa kasamaang palad, ito na ang pinakamalalim na layer ng araw na maaaring sukatin ng mga siyentipiko. Kapag titignan mo siya ng malapitan, makikita mo dito ang ilang dark spots sa kaliwang bahagi. Ito ang tinatawag na sunspots at mas darker ito kumpara sa ibang bahagi ng photosphere at dahil ito sa mas malamig niyang temperatura. At hindi katulad ng coronal holes, ang sunspots ay nabubuo sa mga lugar kung saan mas matindi ang mga magnetic fields. Dito, natrap ang init sa ilalim ng photosphere dahil sa pagbaba ng convection sa mga area na ito. At kung ipagkukumpara natin, ang larawang ito ng araw sa isang naunang larawang kuha gamit ang extreme ultraviolet light. At the same time, ay makikita mong may pagkakapareho sa pagitan ng sunspots at solar flares. At bukod pa ang mga solar flares at sunspots ay parehong nasa iisang lokasyon. At kung titignan mo siya ng mas malapitan, makikitang parang iisa nga lang sila. Ngayon, tingnan naman natin ng malapitan din ang ilang sunspots. Ang larawang ito ay kinuhanan gamit ang Swedish Solar Telescope na matatagpuan dito sa Earth at gamit ang wavelength ng visible light na may humigit kumulang na 400 nanometers ay mas detalyado mo itong makikita. Ang paligid ng sunspot ay ang photosphere na punong-puno ng mga cells na may mga jagged edge na parang hindi nalalayo ang itsura sa mga lava. Gayunpaman, ang mga cells na ito ay may lapad na mga 1,000 kilometers at tinatawag itong solar granules. Ang mga bahagi ng bawat granules ay mga likidong may mataas na temperatura na kung iisipin mo nakakasakit ng ulo dahil umaakyat ito mula sa itaas na interior layer ng araw
patungo sa ibabaw nito. At kapag narating niya na ang hangganan niya, ay wala na siyang ibang pupuntahan kundi ang kumalat na lang palabas at palapad. At pagkatapos niyan, dahan-dahan na siyang lumalamig. At pag malamig na siya ay saka naman na siya lulubog pabalik patungo sa loob ng cell sa pamamagitan ng mga mahahabang gitling ng bawat cell. Ang prosesong ito ay kaparehas sa mga convection currents sa loob ng mantle ng Earth at ito ang responsable sa pagpapagalaw ng plate tectonics. At ngayong alam mo na ang itsura ng araw at mga katangian nito, anong masasabi mo? Comment down below.